June 28, bandang alas 5 ng hapon, makikitang pinalilibutan ng mga tao ang isang dalagita. Itatago namin siya sa pangalang Hazel, 16 na taong gulang. Ari po, inabot po ng panganganak yung aming pasyente. Manganganak na pala noong mga sandaling yun si Hazel. Ang nakababahala, inabutan siya sa kalsada. Ayan po, tingnan nyo, nanganganak po hanggang ngayon ay nagtatawag pa po ng makakatulong. Ayan po ang bata. Nagpaano dyan yung... Ayan po ang bata, yan. Nanganganak ho, nasa kalsada ho kami. Inabot ho dito sa panganganak ang pasyenteng ito. Nilagyan lang siya ng karton bilang pansapin at tinakpan ng kumot habang nanganganak. Matapos ang ilang minutong pag-ire, hindi po kami kamag-anak ng batang ito. Diyos ko, thank you, Lord. isinilang ni Hazel ang kanyang sanggol na si Cheska, hindi niya tunay na pangalan. Leg na leg po yan. Nandito po kami sa kalsada. Nasa kalsada po siya nanganganak ng Diyos ko. Ari po ang bata. Ayan po ang bata. Pagkalabas ng sanggol, binuhat ng mga residente si Hazel para iuwi muna sa kanilang bahay para makapagpahinga at malinisan ang mag-ina. San Luis po. Matapos ang panganganak sa kalsada ng Dalagita, kinabukasan pa siya nadala sa ospital sa tulong ng kanilang barangay. Po ay naalis na po. Punta po sila sa private. Ayan po. Agad isinakay sa ambulansya si Hazel at kanyang bagong silang na sanggol para dalhin sa isang private clinic matapos umanong tanggihan sa isang pampublikong ospital. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtugon niyong pagtulong. Habang nasa tricycle daw sila, lumalabas na yung ulo ng bata. Buti na lang daw naka-diaper. Hanggat inabutan na siya ng panganganak dito mismo sa lugar na to. So, can you imagine yung takot ng bata at pati yung sakit na kanyang naranasan habang nanganganak dito sa gilid ng kalsada? Nahanap din namin ang ilang residenteng tumulong sa panganganak ni Hazel habang nasa kalsada. So, nakita niyo siya rito? Opo. Na manganganak na. Pagdating po namin, binaba agad niya po sa tricycle, binuhat niya po yan. Kasi hindi na po pwede. Hindi na niya kaya. Opo, umakyat sa taas. Ayan po. Kwento ni Sheila, inakala nilang patay na ang sanggol dahil nangingitim na ang ulo at hindi humihinga ang sanggol matapos mailuwal ni Hazel. Sa hanggang sa ginanon-ganon ko na lang po yung dibdib. Hanggang sa inalog-alog ko, tinagilid. Pinisil ko po ilong nung hanggang sa umiyak na po siya. Diyos ko, thank you, Lord! Parang doon po kami nabuhayan nung narinig po namin na umiyak yung bata. So, hindi umiiyak yung bata Opo, nung lumabas? makalabas po, hindi po agad umiyak. Inalog-alog ko po hanggang sa inano ko po yung bunganga, pinisil ko po yung ilong, para lang po umiyak yung baby. Siguro kung natagalan pa po ng mga kalahating oras, ganyan siguro po, ang batang yun, patay na po. Dahil itim na po talaga na, kung tutusin po, kung ako lang po talagang hinihinaan ko loob ko, hindi ko po kaya dahil ayoko pong ako po yung pag-aabutan, pero sa ano po, gusto ko lang pong makatulong. Natakot ka rin nun? Parang nawala na po yung takot ko, ang gusto ko lang po masurvive po yung mag-ina. Leg na leg po yan. Nandito po kami sa kalsada. Ano pong masasabi nyo ngayon sa ospital ng emergency? Batangas. Ito po. Pinalabas daw, pinalis. Pinalis sa emergency. Nakaramdam man ng pangamba si Sheila at iba pang tumulong sa pagpapaanak kay Hazel, buong tapang daw nilang tinulungan ang mag-ina. Pinuntahan nila ako doon sa bahay habang naliligo ako na tulungan nga daw at labas na raw ang bata. Di, sa taranta ko kahit hindi na nga ako na habang daan nga ako'y nagbibihis. Naisip ko naman, siyempre bilang nanay, bilang babae, delikado siya. May naano na kami sa post na namatay. Yung mag-inang pinaanak na din ng kumadron, namatay ang ina dahil hindi na ilabas yung inuna. So, yun ang una ko naisip, kaya pinakialaman ko na. Kasi pag hindi na ilabas yung inuna, baka nga bumuka, mamatay siya. Ay, nung binipi doon, mataas ang BP niya, kaya sabi ko baka hindi kayanin ng bata. Lambot na siya eh.
Kaya mupo na ako doon, pinakialaman ko na, sabi ko, bumuka ka. Kasi pag, inaano ko pa nga siya, pinapagalitan ko para lumakas ang loob. Sabi ko, makinig ka sa akin. Lakasan mo yung loob mo, dahil pag hindi ko nailabas yung inunan, mamamatay ka. Kung matatagalan pa po yung baby, sa nakita ko at sa mismong nakita ng dalawang mata ko, hindi na po kaya. Nakanganga na po yung baby. Yung baby. Kaya sa ano ko... So yung buong ulo niya lumabas Opo, na. ito po ang leeg. Pero hanggang dito, Dito lang po na ano siya. Naipit na nasakal. rito. Dahil menor de edad, peligroso ang panganganak ni Hazel. Lalo pa kung nasa labas ng maternity clinic o ng ospital. Leg na leg po yan. Nandito po kami sa kalsada. Ayon sa isang OB gynecologist, maraming problemang pangkalusugan ang pwedeng mangyari sa mga batang ina. 2 hanggang 5 beses na mas mataas ang risk na mamatay sa panganganak ang batang ina kumpara sa mga adult mothers. Habang ang sanggol mula sa batang ina naman ay 3 beses na mas mataas ang risk na bawian ng buhay kumpara sa mga ipinanganak ng mga adult mothers. Kapag teenager po kasi, they are already categorized under the high-risk group now because of their age. Marami pong risks and potential complications for anyone in general actually who delivers outside of a controlled environment. Yung pagkakaroon po ng sepsis, no, yung sa mother, dahil exposed po siya. Open wound po kasi is gustong-gusto ng mga bacteria na pinupuntahan po yun no, na pwedeng magkaroon ng infection. Nasa kalsada po siya nanganganak ng Diyos ko. Ari po ang bata. Ayan po ang bata. Diyos ko po, Lord. Dahil sa nangyari kay Hazel, galit na galit din ang ilang kapitbahay at kamag-anak nila. Nagmakaawa na ako sa isla! Ba't di hinintindi ang pasyente ko? Alam po nila na manganganak na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nilang ito? Ayan po. Nandini po kami sa labas. Inabot po ang pasyente ng panganganak. Ari po. Makalipas ang 3 araw, binalikan ng uploader ng video na si Manilyn si Hazel sa loob ng kanilang bahay. Dito muling ikinuwento ni Hazel ang nangyari sa kanya. Bakit doon ka nanganak sa sa kalsada? Dahil sa emergency, Oo. tinanggihan mo kami, pinalis po. Salamat daw po sa mga nag-alala kay at sa mga nagtatanong po sa kanya. Ayan po. Ito po ang kanilang tinitirhan. Sa mga gusto pong tumulong kay yan po. Sa po ay batang ina. Wala po siyang asawa.